ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasaimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Live po tayo dito po sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Dito lamang po sa New Gen FM 100.7. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng atin pong Panginoon. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga giliw na taga-subaybay sa lahat ng naaabot ng himpilang ito sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, at maging dyan po sa Kapul. Amen. At sa mga coastal barangay na sakop ng Bulan at sakop ng Matnog, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pangalan po ng ating pong pastor, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama ko po si Brother Raymar, si Brother Chare, sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos na atin pong tatalakayin. Maraming salamat din po paring Box sa technical side, sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maging sa lahat po natin pong mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan, dyan po sa tatlong congregation, sa congregation po ng Iquirino, congregation po ng Magsaysay, at maging man po ang congregation dyan po sa Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Praise God. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Pagbati din po sa atin pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosare and Pastora Maricar, dyan po sa Iquirino,
at sa kanila pong dalawang anak, si Angel at si Zoe, maging ang kanila pong buong family. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa lahat ng amin pong mga masugid na taga-subaybay, mga kapatid, patuloy po nating paglingkuran ng atin pong Panginoon. At salamat sa Diyos sa tagumpay kahapon sa atin pong naganap na joint fellowship, mga kapatid, dyan po sa Iquirino. Napakaganda ng gawain ng Panginoon, napakaganda ng pagkilos ng Panginoon sa lahat ng mga bisita. Kahapon, marahil kayo po ay naninibago sa uri ng pagsamba. Ganun pa man, mga kapatid, patuloy naming ini-encourage ang bawat isa na patuloy lang po tayong dumalo at buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin na ang Panginoong Hesus mismo ang mangusap at magpakilala sa atin ng lubusan, mga kapatid. Amen. Praise God, yung atin pong experience, amen, sa pagsamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Yan po ay biblical. Amen. Sapagkat ang totoong pagsamba, meron po talaga yung ingay sapagkat buhay ang ating Diyos na sinasamba. Amen. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga Facebook page, amen, FB Live viewers, amen. Pagbati po sa atin pong mga masugid na tagapanood. Brother Andy Orozco, good morning. Amen. Sister Rebecca Montemor, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Sister Ameliana Sulayaw, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Maging kay Sister Lita Sultan, amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyo pong panunood. Maging kay Sister Christine Murata Burabo, good morning. Brother Bernardo Matilde Sidugen, good morning po. Thank you so much for watching from Ilocos Sur. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Sister Divine Espela Guyal, good morning. God bless po sa inyo pong panunood. Maging kay Brother Ronald Galang Hipolito, God bless po sa inyong panunood. Kay Sister Nancy Bombales, amen. Praise God. Ang atin pong Home Mission Directress dyan po sa UPC Matnog. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. Maging kay Sister Marlene Golyoso, God bless po sa inyo pong panunood. Amen. And Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood at pagbati din po kay na Brother Edmond. Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Pagbati din po sa Isiha family, sa Guneo family at Soledad family. Diyan po si Nanay Puring at Tatay Jose. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Sinaida Obado Doctolero, pagpalain din po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. Maging kay Sister April Santos, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. And Sister Ann Buison, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong panunood. Praise God. Amen. And Sister Christy Disoyo, good morning. Praise God. Narito po ang aking pong makasama para sa inyo po ay bumati, Brother Raymar and Brother Chari. Amen. Brother Raymar. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa lahat ng mga nakasubaybay ngayon sa kanilang mga cellphone through Facebook Live at maging sa mga regular listeners sa radio ng New Gen FM 100.7. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong pakikinig. At pagbati sa mga kapatiran dyan sa Barangay Sun 7, kila Brother Rigor at kila Ate Cheryl na always na naka-tune in at patuloy na nakikinig sa mga gatong pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon dyan, kala Nanay Celeste, kala Brother Aing at kala Brother Jason. At maging sa mga kapatiran natin sa Barangay Aquino, sa buong Gotis family, kila Brother Louis, Sister Rosie, Sister Erlinda, kala Brother Pando, and sa whole family, good morning po sa inyo. At sa Guyal family, kala Brother Vicente Guyal at Ate Marjorie, at ganun din sa buong family. Maging sa Suela po, dyan sa Barangay Aquino, good morning po sa inyo dyan. At sa lahat po ng
mga kapatiran sa congregation ng Bulan, maging sa Ikirino at sa Magsaysay. Good morning po at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen, Brother Chari. Good morning po, isang mapagpalang umaga po sa pangalan ng Panginoon at salamat sa Diyos sa magandang panahon na binigay ng Panginoon. At good morning po sa tatlong congregation, amen, na pinapangisawaan po ng ating pastor, Pastor Andy Rosari, at sa kanya po magandang umaga po sa kanyang family. At mamayang hapon po dyan may Bible study po tayo sa lugar ng Aquino sa Asuila family kala Nanay Umi. Pagpalain po tayo ng Panginoon at isang mapagpalang umaga po at pagpalain tayo at ingatan ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Amen. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa inyong patuloy na panunood. Brother Joseph Bara, Sister Egina Taya, pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. At sa pagkakataong ito, tayo po ay tuloy-tuloy na, mga kapatid, sa pinaka-sentro ng atin pong programa, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Simulan po natin, mga kapatid, sa atin pong pananalangin sa Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patubay sa atin pong pagtatalakay. Sabayan niyo po kami, mga kapatid, sa pananalangin sa atin pong Panginoon. Amen. Let us pray. Praise God. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, salamat po sa napakagandang umaga na iyong ipinagkaloob sa amin ngayon. Malusog ang aming pangangatawan at maayos ang aming mga kalusugan. Panginoon, salamat na ang pagkakataong ito muli, mag-aaral kami na iyong salita. Tugunin po ang pangailangan ng amin pong mga kababayan, anuman po ang kanilang mga sitwasyon, anuman ang kanilang mga kalagayan. Nakikita mo po, O Diyos, ang bawat isa. Kaya dalangin po namin, Panginoon, nakatagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan, maging, Panginoon, ang mga nanunood sa Facebook Live. Pagpalain mo po at kasangkapanin mo kami upang ang pangangailangang espiritual ng iyong mga anak ay matugunan at ma-address, Panginoon, ang bawat isa. Thank you so much, Lord. I-bless mo po ang may mga karamdaman, bigyan mo ng kagalingan at bigyan mo po ng kalayaan. Palayain mo po, O Diyos, ang mga kababayan namin, Panginoon, na marahil nagagapos ng mga bisyo at kalayawan ng mundong ito. Amen. Pagpalain mo, O Diyos, ang programang ito. Pagpalain mo ang aming pagtatalakay. In Jesus' name we pray. Amen. Giselle Miliano Reverente, good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, mga kapatid, pwede nyo po kaming sabayan sa pagbabasaan ng salita ng Diyos na atin pong tatalakayin o pag-aaralan. Mga kapatid, dito po sa Marcos 10:27, ganito po ang atin pong mababasa, mga kapatid. Pagtingin ni Jesus sa kanila ay nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Amen. Mga kapatid, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon na mayroon pong pinamagatang walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa tao ay hindi maaari, pero hindi sa Diyos. Hindi ganun sa Diyos. Kung sa tao may imposible, pero sa Diyos walang imposible. Bakit po? Kasi iba po ang kakayahan ng tao kaysa kakayahan ng Diyos. Kailangan po nating maunawaan, mga kapatid at mga kaibigan, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Panginoong Hesukristo, ay makapangyarihan. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang may-ari ng atin pong buhay. Tayo ay nilikha ng Diyos na mayroon pong limitasyon. Kaya maaari, mga kapatid, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, maaari nakikita natin imposible sa ating paningin. Pero sa Panginoon, wala pong imposible
sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Pero meron siyang isang bagay na hindi kayang gawin, pero kayang gawin ng tao. Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos, pero may isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, pero kayang gawin ng tao. Walang iba kundi ang magsinungaling. Kaya ng tao magsinungaling, easy lang sa tao ang magsinungaling, lalo na kapag nakasanayan. Pero sa Diyos, hindi niya yan kaya ang magsinungaling. Mga kapatid, lahat ng bagay alam ng Diyos. Hindi lahat ng bagay alam ng tao. Kasi nga limitado tayo. Pero may isang bagay na hindi alam ang Diyos at hindi niya kilala. Walang iba kundi yung ibang Diyos maliban sa Kanya. Sabi ng Isaiah, sabi ng Panginoon, wala akong nakikilalang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya mga kapatid, dalawang bagay isang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos, ang magsinungaling. At mayroong isang bagay din na hindi alam at kilala ng Diyos. Walang iba kundi yung ibang Diyos. Kaya't kailangan nating maunawaan, mga kapatid, sa oras na ito, walang imposible sa Panginoon. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Maging kung sa ating paningin ay imposible, pero sa Diyos, walang imposible. Kaya ang sitwasyon natin ngayon, hindi ko po alam kung ano ang kinakaharap mong problema at kinakaharap mong pagsubok ngayon, pero nakikita po ng Diyos ang iyong kalagayan. Kaya number 1 na dapat nating tandaan, amen, totoo ang lahat ng mga salita ng Diyos. Kailangan ma-establish sa ating puso at isipan, mga kapatid at mga kaibigan, na totoo po, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Amen. Dito po sa Hebrews chapter 4 verse 12 and 13, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip ng mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyang ating pagsusulitan. Amen. Hanggat hindi po, mga kapatid, may establish sa ating puso at isipan na ang salita ng Diyos ay totoo, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Hanggat hindi natin yan may establish sa puso at isip natin, darating pa rin dyan ang pagdududa sa bawat tao, sa bawat isip ng tao. Ang salitang walang imposible sa Diyos, mga kapatid, ito po ay nauunawaan ng mga taong may pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Mga kapatid, yan po ay nauunawaan ng mga taong nananampalataya, yung salitang walang imposible sa Diyos. Pero sa mga taong hindi nananampalataya, mga kapatid, ang salitang walang imposible sa Diyos ay kahibangan, mga kapatid, at kawalan ng pag-asa rin sa mga hindi nananampalataya. Kaya mga kapatid, amen, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya kapag ito'y atin pong pinaniwalaan, sinampalatayanan, meron po itong direktang epekto sa buhay ng bawat tao. So kailangan ngayon, mga kapatid, ma-establish sa puso at isip natin, nothing shall be impossible with God, sapagkat totoo ang salita ng Panginoon. Ano pa po ang sinasabi ng Kawikaan 30 sa talatang 5 hanggang 6? Pakinggan natin ang sinasabi. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita, baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Amen. Ang bawat salita ng Diyos ay subok, mga kapatid. Amen. Kaya hindi natin kailangan pagdudahan
ang salita ng Diyos sa banal na kasulatan, sapagkat subok na po yan. Ibig sabihin, napatunayan na, proven na mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay totoo. Kagaya po ng mga nangyayari ngayon, mga kapatid, yung mga lindol, yung mga sakuna na nangyayari sa panahon natin ngayon, bago pa po yan mangyari, nakasulat na po yan sa Biblia. In the book of Matthew chapter 24, mga kapatid, na magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Lilindol sa iba't ibang dako. Hindi lang may lindol dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. Mga kapatid, mayroong nagaganap na sakuna. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, lilindol sa iba't ibang dako. Kaya proven na po ang salita ng atin pong Panginoon. Mga kapatid, hindi na natin kailangan pagdudahan pa ang salita ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay nakatali mismo sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay subok, mga kapatid. Kaya nga ang payo dito, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita. Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Yung mga taong nagdadagdag ng sa salita ng Diyos, mga sinungaling yun, mga kapatid. Kaya wag natin dagdagan ang salita ng Panginoon. Hindi ito nangangailangan ng kasama, hindi ito nangangailangan ng ibang aklat, sapagkat subok na po ang salita ng Panginoon. Hindi ito nagkukontrahan sa isa't isa, hindi ito nagkukulang sa isa't isa, at hindi po ito sumusobra sa isa't isa. Ito po ay accurate, mga kapatid. Subok na talagang matitiwalaan natin. Kaya kung meron man tayong dapat pagtiwalaan, kung meron man tayong dapat asahan at sampalatayanan, hindi ang salita ng tao, hindi ang mga pangako ng sino mang tao, kundi ang mga pangako ng Panginoon ang siyang atin pong mga kapatid sampalatayanan at paniwalaan, sapagkat ito po ay subok na, ito po ay totoo, hindi po ito nagbabago, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Mark chapter 13, verse 30 hanggang 31, pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mga kapatid, hindi lumilipas at kumukupas ang salita ng Diyos. Ilang taon man ang lumipas, ilang libong taon man ang lumipas, ilang henerasyon man ang lumipas, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito po ay mananatili at nananatili magpakailanman. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, langit at ang lupa ay lilipas, datapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya ang Biblia, ito po ay naisulat 2,000 years ago. Hanggang ngayon, mga kapatid, napaka-epektibo pa rin ng salita ng Panginoon. Hanggang ngayon, kapag sinampalatayanan mo ang salita ng Diyos, mayroon po itong direktang epekto sa buhay ng tao at mayroon itong kapangyarihan kapag ito po ay ating sinampalatayanan, mga kapatid. Ang kailangan lang natin ay magtiwala, buksan natin ang ating mga puso at isipan, iba-iba man ang ating mga kalagayan, iba-iba man ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, iba-iba man ang ating mga sitwasyon, pero naniniwala ako kapag ikaw ay sasampalataya sa salita ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, amen, alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya para sa iyo. Ang kailangan mo lang ay buksan ang iyong puso at isipan, sampalatayanan mo ang salita ng Panginoon, sapagkat walang imposible sa Panginoong Hesukristo. Kung sa tingin mo, imposible ka nang magbago, sa Diyos, walang imposible na baguhin niya ang buhay mo. Kung sa tingin mo, imposible na makaahon ka pa sa kahirapan, kung ikaw ay isasampalataya sa salita ng Panginoong Hesukristo,
Mga kapatid, amen. Kaya ka ng Diyos hanguin mula sa kahirapan hanggang sa kaginhawaan. Kaya ka ng Diyos hanguin mula sa putik ng kasalanan hanggang sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon, hindi po ito lumilipas, hindi po ito kumukupas, mga kapatid. Ito po ay talagang maganda at mabuti ang epekto sa buhay ng tao. Ilan man ang henerasyon ang lumipas, langit at lupa ay lilipas, pero ang salita ng Diyos, hindi po ito lilipas. Ito po ay mananatili at ito po ay nananatili, mga kapatid. Kaya mas mainam na sampalatayanan ang salita ng Diyos, sapagkat ito po ay hindi nagbabago. Ang mga pangako ng tao at ang salita ng tao, nagbabago yan. Pangakuan ka, pwedeng magbago yan. Pero kapag ang Diyos ay nangako, hindi yan nagbabago, mga kapatid. Genesis chapter 1, verse 3, verse 9, and verse 11. Dito natin makikita, mga kapatid, na ang Panginoong Jesucristo, ang salita ng Panginoon, ay makapangyarihan, mga kapatid, sapagat ang bawat salitang lumalabas sa bibig mismo ng Diyos, ito po ay mayroong nangyayari, mga kapatid. Mayroong epekto talaga ito. Kapag ang Diyos ay nagsalita, mayroon itong direktang epekto. Kaya masdan natin kung atin pong titingnan ito, mga kapatid, ang Genesis chapter 1, verse 3, verse 9, and verse 11, dito natin, masdan natin kung ano ang nangyayari kapag ang Diyos ay nagsasalita. Pakinggan natin ang sinasabi. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Kung mapapansin natin, mga kapatid, sa unang statement ng Biblia, at sinabi ng Diyos. Pero pagdating sa dulo, nagkaroon ng liwanag. Sa verse 9, sinabi ng Diyos, sa dulo, nagkagayon. Sinabi ng Diyos, sa dulo, nagkagayon. Nung ang Diyos, mga kapatid, ay lumikha, mga kapatid, nangyari itong ating mga nakikita sa mundong ito, maging sa outer space, nangyari po yan sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung noon, mga kapatid, ang salita ng Diyos, nung ang Diyos ay naglikha, ginamitan niya lamang ng kanyang salita. Nangyari at nalikha ang langit at ang lupa. Kung ang langit at ang lupa ay ginamitan ng Diyos sa pamagitan lamang ng kanyang salita, nangyari, nalikha, how much more ang problema mo ngayon? Ano pa kaya ang sitwasyon mo ngayon? Ano pa kaya ang pinagdadaanan mo ngayon? Gaano pa kaya, mga kapatid, ang pagsubok mo ngayon na pinagdadaanan? Kaya nga ng Diyos lumikha sa pamagitan ng kanyang salita lamang. How much more ang mga kalagayan natin ngayon? Kaya nga ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo nagsasabi, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, kayo'y aking papagpapahingahin. Salita po ng Panginoon yan. Kaya kapag lumapit ka sa Panginoon, makakaramdam ka talaga ng kapahingahan at kapayapaan. Kaya lang naman ang mga tao nahihirapan, sapagat ang mga tao po ay hindi lumalapit sa Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon, amen, praise God, mga kapatid, ang mga bagay na ating nakikita dito sa mundo, nalikha sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos.
Mga kapatid, ganun po kamakapangyarihan ang Panginoon. Kaya masasabi talaga natin, walang imposible sa Diyos. Nung ang Panginoong Hesus nung ang Diyos ay lumikha, mga kapatid, amen, nangyari. Napakahirap kung titingnan natin, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi. Kaya yung mga puno na nakikita natin, lumitaw yan, mga kapatid, sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos. Yung mga punong kahoy na nakikita natin na namumunga, mga kapatid, lumitaw yan sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos. Yung liwanag, mga kapatid, nangyari yan sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa dako, at lumitaw ang katayuan at nagkagayon sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos. E paano pa kaya ang problema natin, mga kapatid? O kaya wag nating isipin na ang problema mo ay hindi na kayang solusyonan. May solusyon, mga kapatid. Walang iba kundi ang paglapit po natin sa paanan ng ating Panginoon. Isaiah 34 verse 16, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kaniyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kaniyang espiritu. Amen. Saliksikin natin sa aklat ng Panginoon, mga kapatid, at atin pong basahin. Dito natin makikita kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos at kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Dito sa banal na kasulatan, dito po nakatala lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Na kung paano ang Panginoong Hesukristo ay naghimala noon, nagpagaling noon, hanggang ngayon, mga kapatid, kaya pa rin niyang magpagaling. Sapagat ang salita ng Panginoon, hindi po ito lilipas, hindi po ito lumilipas. Ibig sabihin, hindi po ito nawawalan ng saysay, hindi po ito, mga kapatid, nawawalan ng epekto sa buhay ng tao. Hanggat pinapamuhay natin, hanggat sinusunod mo, hanggat sinasampalatayanan mo ang salita ng Panginoon, mga kapatid, amen, ito ay mayroong direktang epekto sa buhay mo, sapagkat sa Diyos walang imposible sa Kanya. Mga kapatid, kaya niyang gawin ang lahat sapagkat iniutos ng Kanyang bibig at pinisan ng Kanyang espiritu ang Kanyang salita. Mga kapatid, ibig sabihin, ang Diyos kapag nagbitaw ng salita, mga kapatid, hindi pwede na ibabalik yan sa Kanya na hindi o walang mangyayari sa tao. Ang Diyos, ang bawat binibigkas niyang salita, ito po ay may basbas, ito po ay may kapangyarihan. Ang Diyos, mga kapatid, ay nakatali sa kanyang salita. Kaya sampalatayanan natin ang salita ng Panginoon sapagkat walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 45 verse 21 to 23, pakinggan natin ang Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya unang-una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y sumumpa ng aking sarili. Ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran, at hindi babalik na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Mga kapatid, makikita natin yung pagpapakilala ng Diyos sa mga tao, kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Mga kapatid, amen. Sabi ng Panginoon, kayo'y mangagpahayag, magagpasapit, magsanggunian silang magkakasama. Mga kapatid,
sabi ng Panginoon, sige, mag-usap-usap kayo. Mag-usap-usap kayo kung sino ang nagpakilala mula nung una. Sino ang lumikha ng langit at ng lupa. Kaya mga kapatid, amen, kaya naisulat ang Old Testament para maipakita sa mga tao kung ano ang ginawa ng Diyos nung paglikha at kung ano ang kaya niyang gawin para sa mga tao. At hanggang ngayon mga kapatid, kung paano at kung anong klaseng Diyos siya noon, hanggang ngayon hindi po nagbabago ang kanyang kapangyarihan at hindi po nauubusan at nawawala ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung ano man ang bigat na nararamdaman mo ngayon, kaya niyang pagaanin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, amen, walang ibang Diyos liban sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. At ito mga kapatid sa verse 23, ako'y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran. Nakapagbitaw na po ng salita ang Diyos. Ang kailangan mo na lang, ang kinin, sampalatayanan at paniwalaan ang kanyang salita. Nakabitaw na ang Diyos mga kapatid. Nakabitaw na. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa yung kanyang sinabi na yon, amen, huwag mong isipin na nag-iisa ka na lang. Huwag mong isipin na hindi mo kaya yung bagay na yan. Huwag mong isipin na wala ng pag-asa. Sa Diyos may pag-asa pa. Ang kailangan mo lang, yakapin ang pangako ng Panginoon. Amen. Saliksikin ang kanyang salita sa Biblia sapagat dito nakatala ang kanyang mga pangako. Mga kapatid, amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sumumpa siya sa kanyang sarili. Nakabitaw na ang kanyang salita. Nandyan na, nandito na ang kanyang salita. Pangahawakan mo na lang. Sasampalatayanan mo na lang. Aangkinin mo na lang, mga kapatid. Kasi nakabitaw na, nandyan na. Ang problema nga lang, may mga tao na hindi nananampalataya. Kaya hanggang ngayon, hindi nila nararamdaman ang epekto ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang inyong abang lingkod ay produkto ng salita ng Diyos na kung paano ang Diyos nagbabago ng buhay ng tao. Ang pagbabago ng buhay, hindi natin kaya yan sa ating sarili lamang, kundi ang Diyos po ang may kapasidad na baguhin ang buhay natin. Mateo 17:20, pakinggan natin ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat at sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen. Amen mga kapatid. Sabi ng Panginoon, kung kayo ay magkaroon ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa. Alam niyo pong binhi ng mustasa, napakaliit yan. Pero ang sabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng kasing laki. Hindi sinabi ng Diyos kasing liit. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus kasing liit. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, magkaroon kayo ng kasing laki. Ibig sabihin, kapag mayroon kang pananampalataya, kapag nakitaan ka ng Panginoon ng pananampalataya, mga kapatid, kasing laki yan ng butil ng mustasa, ibig sabihin, mayroong yan pangyayari sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang pananampalataya mo kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sabihin mo sa bundok na ito, mapalipat ka doon, mula rito hanggang doon. Pero hindi yan literal mga kapatid na sasabihin mo, sabihan niya ni Pastor, sabihin magkaroon lang ng pananampalataya kaya itong bulkang bulusan, lumipat ka doon sa ibang lugar. Hindi po mga kapatid. Kundi ang bundok na yan, mga kapatid, yan po ay sumisimbolo. Amen. Praise God, ng ating mga gabundok na problema, gabundok na pagsubok, gabundok mga kapatid na kagipitan, anuman ang ating mga pinagdadaanan, mga kapatid, na tila baga
bundok na kung titingnan, na para magtagumpay ka ay kailangan mo yang akyatin. Para magtagumpay ka at para malagpasan mo, kailangan mong akyatin para mga kapatid makita mo, amen, praise God, at malagpasan mo ang gabundok na problema na yan. Mga kapatid, may mga panahon talaga sa buhay natin na yung mga nararanasan natin ay parang gabundok na hindi na natin kayang akyatin sa sobrang tirik nung bundok na yon. Pero kapag meron kang pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, na kasinlaki lamang ng butil ng binhi ng mustasa, ay kaya mo yang palipatin, kaya mo yung paalisin yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, hallelujah, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Ang kailangan lang natin manampalataya, paniwalaan ang kanyang mga salita. Yun lang ang kailangan natin. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, mga kapatid, hindi naman talaga abilidad natin, hindi naman talaga yung kapasidad natin ang hinihingi ng Diyos. Kasi alam naman ng Panginoon na mayroon tayong mga limitasyon. Alam naman ng Panginoon, mga kapatid, na limitado ang ating magagawa. Pero isang bagay lamang po ang hinihingi ng Diyos para magkaroon ng epekto ang kanyang salita sa buhay ng tao. Walang iba kundi ang ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala, mga kapatid. Mateo 9:28 hanggang 29. At nang pumasok siya sa bahay ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." Mga kapatid, itong mga lalaking bulag lumapit sa Panginoon. Ang paglapit ng mga lalaking bulag sa Panginoon, alam na ng Diyos kung ano ang kailangan nila. Mga kapatid, kaya tinanong na sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, "Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, sinabi ng mga bulag sa Panginoon, "Oo, Panginoon." Nang magkagayoy, kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." Ang Panginoong Hesus, amen, meron tayong mga pangailangan ngayon. Iba-iba ang ating mga pangailangan. Ito na mga lalaking lumapit sa Panginoon, ang kailangan nila paningin kasi mga bulag sila. Mga kapatid, hindi man tayo bulag, literally. Pero minsan nabubulag tayo ng mga makamundong bagay to the point na hindi natin nakikita yung kapangyarihan ni Kristo sa buhay ng tao. May problema ka? Kung ikaw man ay may problema ngayon, kung ikaw man ay may pagsubok ngayon, anuman ang iyong kalagayan ngayon, marahil hindi mo yan kayang sabihin sa iyong asawa, marahil hindi mo kayang sabihin sa iyong pamilya. Ikaw lang ang nakakaalam, mga kapatid. At alam ng Diyos na mabigat na yan sa iyong pakiramdam. Alam ng Diyos na nabibigatan ka. Alam ng Panginoong Hesus, hindi mo yan kaya. Kaya kailangan lang natin unang gawin, aminin natin sa sarili natin, hindi lahat ng bagay kaya natin. Pangalawa, hindi lahat ng bagay nasa kontrolado ng ating mga kamay. Pangatlo, mga kapatid, amen, buksan natin ang ating puso at isipan, manampalataya tayo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo na hindi mo yan kaya, hindi mo makikita yung kapangyarihan ni Kristo sa buhay mo. Hindi mo makikita na kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo na kaya, na hindi mo kaya, hindi mo makikita na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya masdan nyo po, yung mga tao na sagana, wala silang pinoproblema kasi alam nilang kaya nila. Wala silang panahon sa Diyos. Pero ang mga tao
Kaya nga ang Diyos napipilitan na lang na magpahintulot, na magkaroon ng mga rimalaso, problema sa buhay ng tao na mamibigat para maramdaman at makita ng tao na kailangan mo ang Diyos kaysa sa pera mo, kaysa sa material na bagay na meron ka ngayon. Mga kapatid, meron tayong pangailangan na hindi kayang solusyonan ng pera. Tanging Diyos lamang po ang makakapagsolusyon yan. Pero ang tanong, mga kapatid, kung ikaw ay lalapit ngayon sa ating Panginoong Hesukristo, dala-dala mo ang iyong problema, dala-dala mo ang iyong pagsubok, dala-dala mo ang suliranin mo sa buhay mo ngayon. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, kung tatanungin ka ng Diyos ngayon, nananampalataya ka ba na kayang solusyonan ng Diyos ang iyong problema ngayon? Marahil ikaw ay nakikinig ngayon sa isang sulok ng iyong bahay. Marahil ikaw ay nanonood ngayon sa Facebook Live. Marahil ikaw ay nakikinig. Marahil aksidente mong nabuksan ang radyo ngayon. Ito po ay plano ng Panginoon sa iyo, sapagat nais na ipaunawa sa iyo ng Panginoon na walang imposible sa Kanya. Kung ikaw ay marahil may mga problema ka na matagal ng panahon na kinikimkim mo, problema na matagal ng panahon na daladala mo, hanggang ngayon hindi pa rin nasusolusyonan, maybe it's about time na kailangan mong lumapit sa Panginoong Hesukristo, dala ang iyong mabigat na problema, dala ang iyong mabigat na pasanin, ibigay mo yan sa Panginoon. Manampalataya ka na kayang gawin at solusyonan ng Panginoon ang iyong suliranin at mabibigat na kalagayan. Hindi ko po alam kung ano man ang ating mga pinagdadaanan, hindi ko po alam ang eksaktong sitwasyon natin ngayon, pero nakikita po ng Diyos ang iyong kalagayan ngayon. Marahil hindi man nakikita ng iyong kapitbahay, marahil hindi man nakikita ng iyong asawa, ng iyong mga anak, ng iyong mga kapatid, marahil hindi man nakikita ang sitwasyon mo, pero nakikita ka ng Diyos, kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 11:28, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba at kayo'y aking papagpapahingahin. Sa Diyos, walang imposible sa Kanya. Ang kailangan lang natin ay sumampalataya sa Kanyang salita at sa Kanyang kapangyarihan. Jeremiah 33, pakinggan natin. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalaman. Tumawag ka sa akin, sabi ng Panginoon, at ako'y sasagot sa iyo. Mga kapatid, sa panahon na hindi mo na alam ang gagawin mo, tumawag ka lang sa atin pong Panginoong Hesukristo. Siya po ay sasagot sa iyo. At sa pagsagot ng Panginoon, kasabay niyan ang pagpapakita niya ng mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Yung mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman, yan po mga kapatid ay tumutukoy sa mga imposibleng bagay para sa iyo, pero para sa Diyos mga kapatid, ang tinutukoy ng Panginoon dyan na mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman, yan po mga kapatid ay mga imposibleng bagay para sa iyo, pero sa Diyos ay posible. Marahil sa paningin mo ay imposible, pero sa Diyos walang imposible sa Kanya. Gaano man kabigat ng iyong problema, gaano man mga kapatid kahirap ng iyong sitwasyon ngayon, nothing shall be impossible with God. Marahil sa paningin mo imposible, pero sa Diyos walang imposible sa Kanya. Kaya Kanyang pagalingin kung ikaw ay mananampalataya sa Kanyang salita. Kaya Niyang bigyan ng solusyon ang mabigat mong problema kung ikaw ay mananampalataya sa Kanyang salita. Kung ikaw ay tatawag sa Kanya, mga kapatid, tutugon siya sa iyong pagtawag. Kung meron kang mga mabigat na suliranin, walang imposible sa Kanya. Manampalataya ka lang, magtiwala ka lang sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng doktor kung may taning na ang buhay mo. Doktor lang yan, tao lang yan na nagsasabi sa iyo. Ang hindi niya hawak ang buhay mo. Ang may totoong hawak ng buhay ng tao ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya doktor lang ang nagsasabi na may taning na ang buhay mo.
Pero kung ikaw ay mananampalataya ngayon sa Panginoong Hesukristo, kaya kanyang bigyan ng kagalingan sa karamdaman mo. Kung ikaw man ay may cancer ngayon na nakikinig, kayang bigyan ng Diyos ng solusyon at kagalingan ang karamdaman mo. Kung ikaw ay may mabigat na suliranin at problema ngayon, kaya ng Diyos solusyonan ang problema mo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Manampalataya ka lang, magtiwala ka lang sa kapangyarihan at sa salita ng ating Panginoong Hesukristo na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, lumikha ng langit at ng lupa sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Kaya kung ang Panginoong Hesukristo nilikha niya ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang salita, kaya ka ring bigyan ng Diyos ng kagalingan sa pamamagitan mismo ng kanyang salita kung ikaw ay mananampalataya, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa kayo po ay mayroong naintindihan at naunawaan ngayon sa atin pong pagtatalakay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong banal na salita. Totoo po, Panginoon, na ang salita mo, O Diyos, na binitawan sa amin, ang kailangan lang namin ito po ay panghawakan at sampalatayanan. Panginoong Hesus, totoo ka sa iyong salita. Totoo ka sa iyong pangako. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng himala, nagbibigay ng milagro sa buhay ng tao, nagliligtas ng kaluluwa. Panginoong Hesus, ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa sa pamamagitan lamang ng iyong mga salita. Kaya ganun din, O Diyos, ang amin pong gagawin sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Panginoong Hesukristo, by the authority and by the power of your name, Jesus Christ, I declare healing sa may mga karamdaman. I declare peace sa mga nagugulumihanan. I declare salvation, Panginoon, sa amin pong mga kababayan. I declare freedom sa mga taong nagagapos sa mga bisyo at kalayawan ng mundong ito. Lord, I declare in Jesus' name, I declare miracle. Lord, patuloy ka pong magpakilala ng lubusan sa kanila. Saan man po sila dako na lugar naroon ngayon, anuman po ang kanilang mga kinalalagyan ngayon, anuman po ang kanilang mga sitwasyon at kalagayan, I pray, Lord, meet their needs. In Jesus' name, Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin pong programa. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, sa lahat mo ng mga nakinig sa programang ito. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid, sa lahat ng mga nakinig sa radyo. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Good morning, Sister Regine Chuji ng UPC Japan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging sina Sister Christine, sina Sister Cherry Ikeda, sina Sister Miguel Amira dyan po sa UPC Italy, sina Ninang Wilma Bumbani, Ninong Carlos dyan po sa Italy, at maging ang UPC Israel. Good morning po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon sa inyong pagsubaybay, at maging sa lahat ng mga nanood, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. At maging sa lahat po ng mga nanood sa aking pong Facebook Live sa United Pentecostal Church Matnog FB Live, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan at kung kayo po ay mayroong mga prayer request, tawagan nyo lamang po ako sa 0967-364-7164, 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Sa pangalan po ng ating pong pastor, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Kasama ko po si Brother Raymar, Brother Chari sa Bible reading, mga kapatid. Thank you so much po, Paring Box, sa inyo pong pag-assist. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Huwag po nating kakalimutan, lagi po nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Have a blessed Monday.